parang summer na po dito sa ating location, and then pagkahapon naman po guys ay medyo maulan. So yan, at mag-update lang po tayo ng ating mga plant dito sa ating munting garden, and then mamaya ay aayusin natin yung mga plant na pwede nating ayusin, and then mag-update tayo sa iba pa nating cactuses dito sa ating munting garden. So, heto guys, at every morning ay ganito po yung ginagawa natin dito sa ating garden, and then ayan, tinitingnan natin kung meron pwede nating tanggalin or ipropagate na mga plant. Ayan, at so yung ating mga tinanim na holly guys ay ayan, medyo malalaki na. Heto, at nag-start na po tayong mag-trim ng ating holly, kasi pag ganitong malalaki na, ganito kalalaki yung ating mga plant, ay pwede na natin silang i-trim para continuous yung shape na pwede nating gawin dito sa ating mga plants. So yung ating mga cactuses, ayan, yung ating mga cactuses sa ibaba ng ating holly ay yan, medyo dry. And then ito guys, at meron tayong tinanim na tiger tooth ata to guys, na ang tawag dito yung haworthia ata yan. So meron tayong tinanim dito, ito yung galing dun sa ating mga mini bucket, ayan, at medyo dry na naman yung ating mga cactuses, kasi ayan guys, hindi pa tayo nakapagdilig nito. So every day nagbibigay tayo ng water dito sa ating mga plant, kasi yan medyo mabilis mag-dry yung soil ng ating plant. So yung mga holly natin dito ay medyo maliliit pa. So doon sa kabila ay medyo malalaki na. And then eto yung ginagawa natin every day. Naglilinis tayo ng ating holly, kasi ang daming dry leaves. So yan yung problema natin palagi dito sa ating mga cactuses guys, yung dry leaves na galing doon sa ating holly ay ayan, napupunta dito sa ating mga cactuses. So yan, at medyo makalat, kasi yan, kitang-kita naman po na direktang nahulog sa ating mga cactuses yung dry leaves ng ating holly. So yan lang yung problema natin dito. And then heto yung ating mga succulent pa na naiwan dito sa ibaba ng ating holly, kasi yung iba dito guys ay nilipat na po natin dun sa third flat, and then yung ating alos dito ay malalaki na. So yan, pag direct po sa soil yung plant ay mabilis pong lumaki. Yan, and then tinatry kong gawa ng paraan itong ating ayan guys, yung holly natin, kasi lagi po yang nag-produce ng flowers, and then yan, at pag nag-dry, ayan, so tuwing naglilinis tayo sa ating mga halaman ay yan guys, yung problema dito, yung ating mga cactuses ay natabunan po talaga ng dry leaves. So ngayon ay nag-aayos tayo, nagpe-prepare tayo sa darating na summer. Ayan, yung ating mga cactuses dito ay hindi pa sila wala pang cover, kasi yung ating mga tinanim na holly ay maliliit pa. Unlike dun sa ating third flat, meron tayong nilagay na vine. Mabilis naman siyang lumaki or maglash yung vine.
So, dito yung nilagay natin yun. Ito yung mga tinanim natin yung ating holly plant. So, heto ay galing po ito sa seeds. And then, yan. Mga ilang, madali lang naman silang lumaki. Pag lagi po natin silang bigyan ng water, so lumalaki po yung ating plant. So, ito guys, yung ating pink butterfly na millionaire. Kalanchoe. Ayan. So, try ko siyang i-propagate through cuttings. And then, yung ating zebra. Ayan, yung ating mga tinanim dito. Ayan sila guys. So, mainit. Medyo okay naman po sila sa full sun. And then, yung ating aloe ay, ayan. Then, yung ating mga cactuses ay medyo stress. Yan, sa sobrang init po yan, guys. So, wala silang cover dito. Ayan. Kaya, yung ating mga cactus ay super dry. And then, ayan yung mga natin on. Yan, brown na po sila sa sobrang init po. Yan. So, kahit merong naman sila, nakalilim naman po sila, na black po sila ng holly plant natin, pero sobrang init po talaga, ayan, at medyo dry yung ating mga plant. So, meron din tayo dito na tinanim. Ito yung galing sa mini bucket natin. So, yan. At medyo naman sila guys, naka-recover kasi gusto po nila ng full sun. And then, heto guys, yung sa baba. So, try ko siyang tanggalin kasi, ayan, na sila, humahaba or tumataas yung mga branches ng ating holly. So, heto yung ating aayusin yung ating mga cactus. And then, yung ating mga sila, gastonis ay, ayan guys, medyo malalaki na. Then, heto yung ginagawa ko everyday. Ayan, nagpipitas tayo ng mga seeds, buto ng ating mga cactuses. Ayan, heto naman ay mabilis lang pong mag-produce ng seeds kasi, ayan, lagi po silang may flower, ayan. And then, yung iba natin guys, at katulad nito, ito yung nilagay natin sa mini bucket. So, sobrang dami nila dito sa ating munting garden. Ayan, sobrang dami niyang pops. So, pag lagi tayong kumukuha ng pops ay, ayan, mabilis pong dumami yung ating mga cactuses. So, yan, at sobrang dami nilang pops. And then, ito guys, yan yung isa nating variety ng haworthia. And then, yung ating mga, kinuha ko na yung malalaking, dito, gastonis. And then, naglagay tayo ng mga maliliit. So, yan, white na white yung ating mga gastonis. Ayan, meron pa tayong isa dito guys. Ayan, di natin namamalayan, sobrang lalaki na nila sa sa mga vertical wall natin. So, yan, sobrang daming pops ng ating mga succulent and cactus. Ayan, yung ating gastonis. Ayan, tatanggalan ko lang sila ng yung mga old leaves para maganda tingnan yung ating gastonis. So, yung wala na pong farinya, tinatanggal ko po yan. So, heto guys yung update sa ating mga ornamental plants dito sa ating munting garden. So, heto yung mga naka-water propagation. So, yan yung resulta ng sobrang init. Yung mga dahon ng ating ornamental plants ay, ayan, nag-dry and then malikabok, and then, ayan guys, yung iba ay ang tawag doon, nag-yellow. So, tatanggalan lang po natin sila ng mga dry leaves, and then, yung mga medyo yellow ay tatanggalin po natin para maganda po tingnan yung ating mga plants. So, heto ay naka-water propagation. So, pag meron lang naka-trailing ng mga plant natin, kinakat natin and then nilalagay natin sa water kasi
mas madali silang mabuhay pag naka-water propagation yung ating mga plant. And then guys, ito yung update sa ating mga cactus, variegated cactus ito sa ating munting garden. So yan, at nakapag-propagate po tayo. Ayan, sobrang daming pops na nakuha natin dun sa full water natin na cactus. So yan, at heto sa susunod, heto yung natin papadamihin din na mga cactuses. So yan, at meron pa tayong mga hindi natanggal na mga pops, so pinapalaki pa natin. And then ito guys, na na natin, naayos. So meron tayong nadagdag dito, yung mga abubot. Ayan, mga abubot natin ay dyan ko nilagay kasi doon sa ating plant rack ay medyo masikip na. So yan yung update sa ating mga cactuses na nabigyan natin ng full water. Ayan, medyo mabubusog yung iba. And then yung iba ay unti-unting naka-recover. So yan, at meron na tayong ginagawang preparation para sa summer, para hindi ma-dehydrate yung ating mga plant. And then hindi sila dapuan ng scales and then mealybugs. Kasi pag summer, yung mealybugs yung kalaban ng ating mga plant. And then, ayan, medyo okay naman po sila. And then, wala po tayong nakikitang mealybugs sa ating mga cactuses. And then, update sa ating mulberry. So, yan guys, yung ating mulberry. Medyo lush na yung dahon. And then, yung mga fruits ay, ayan, medyo mapink na. Medyo maliliit lang yung ating fruit. Kasi first time niyang nag-produce ng fruit. So, yan guys yung update sa ating mga plant dito sa ating munting garden. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching and God bless.